Sa episode na ito, tayo ay manggagaling sa munisipalidad ng Sagada. Pauwi na rin tayo ng Marikina pero napagpasyahan namin na dumaan muna ng Baguio. At nasa Baguio ulit tayo. At dumaan kami sa matagal na namin gustong madaanan, ang Besang Pass. Dahil first time namin dito, ay sinulit na rin namin ang bawat liko at tanawing aming nasilayan. Namangha sa mga natural na struktura ng kalikasan at malula sa napakalawak na papawirin, nakita ang matatayog na kabundukan. Kung kaya't, samahan niyo ulit kami sa first time nating pagdaan ng nakamotor dito sa kabundukan ng Besang Pass. Alright, another day, another rainy ride. Another ride by the rain. So, galing tayo dito sa Shamrock Tavern kung napansin nyo naman. At ngayon is babalik na tayo pa down south pero dadaan muna tayo ng Baguio. Pero iba ang dadaanan natin ngayon dahil susubukan nating dumaan sa matagal na nating gustong daanan pa sa Besang Pass. Nadaanan na natin yun dati nung nag-first joiner tayo papuntang Buscalan. Pero ngayon, nadaanan natin siya na gamit ang ating motor. Alright, so estimated time of arrival na makarating sa Besang Pass is 10:02. Tama ba to? 10:02. Alright, let's go. Tara. Yun o. Matarik dito. Kaya medyo dapat alagaan nyo rin ang inyong mga brakes. Medyo dapat kabisado nyo yung motor nyo. Let's go. At kung napansin nyo, umulan dahil merong bagyo sa mga oras na ito pero up north. Pero sana hindi na magtuloy-tuloy. Pero kung magtutuloy-tuloy man, may kapote naman tayo. Kita nga kasi nagpapaaraw. Minabuti naming umalis ng umaga dito sa Sagada at bumuwad sa atin ng napakapayak na pamumuhay sa lugar na ito. At kung hindi nyo pa napapanood ang biyahe natin puntang Sagada, ay narito siya. Alright, so goodbye for now Sagada. At tayo naman ay dadayo sa ibang lugar. Dadaanan natin ang Besang Pass at pupunta tayo ng Baguio. So pitik-pitik lang sa brakes dito dahil ayaw na nating mawalan ng preno. Isang pahabang descent. Kaya mas maigi na magpitik-pitik lang sa preno. Yun o, ibang klase, ang ganda. Mapapansin nyo, woo!
Ganda, ganda. At ayun na nga, may bago tayong dadaanan dito dahil papunta tayo ng Besang Pass. So hindi natin sure kung may gas station kasi kakanan tayo dito eh. So ito na, papasok na tayo pa Cervantes, Sabangan Road, Besang Pass. Bagong daan to sa amin kasi normally doon tayo sa kaliwa dumadaan papuntang Baguio, Paatok, Benguet. Ngayon dito tayo sa Cervantes, Besang Pass, pababa ng Ilocos Sur, I think. So bagong kalsada, bagong bukas. At syempre kasama pa rin natin ang pinakamalakas na OBR na nakikita sa buong buhay nyo. Ha? Sige, kaya muna tayo. Dahil umaga pa naman. 7's Eatery. Nakababa na tayo ng bundukan at sakto naman nakakita tayo ng pwede mapagkainan. Oo, ayun o, may pagkain na. So bago tayo umakyat ng bundok, kumain tayo sa 7's Eatery. Kambingan ng scaldon. Kumain tayo ng scaldon. So bago mag-ride, always eat meal. Bago tayo bumiyahe, ay sinisigurado nating may laman ang ating mga sikmura para mas lalo pa tayong ganahan sa ating biyahe. At ayun na nga, paakyat na tayo ng Cervantes. Ang kalsada natin ngayon is Tagudin, Cervantes, Sabangan Road. At dadaanan natin ng Besang Pass. Madaanan natin to dati nung nag-joiner tayo, pero gabi natin nadaanan siya. Ngayon dadaanan natin ng umaga. At syempre kasama pa rin natin ang pinakamalakas na OBR habang may tubig. Yan ang ating pinakamalakas na OBR. Nakakapag nail cutter yan habang nasa motor. Uy, may PCR oh. Since Mountain Province tayo, kaliwat kanan ng bundok, mga kalsadang mahaba, zigzag pero okay naman, napaka cool. At nasa Dawaik Bridge tayo, so parang tumawid na tayo ng bundok. At oras natin ngayon is 8:30 ng umaga. At makakarating daw tayo sa Besang Pass ng around 10:57. Dahil 2 hours and 26 minutes ang travel time natin. At dahil dadaan tayo dito, dadaan na rin tayo ng Baguio. At meron tayong nakuhanan na mapag-stayan sa sentro mismo ng Baguio. Hindi na tayo doon sa malayo. Improving na tayo, improving. Upgrade, para lakad-lakad na lang tayo. At bago yon, appreciate muna natin itong kagandahan ng bundok dito. Tapos hindi na muna tayo nagpagas. Meron pa tayong 4 bars. Ito yung gas natin nung nasa Nueva Vizcaya pa tayo. Tipid, di ba? At nakarating na tayo ng Sagada, nakababa ng Sagada. At paakyat ulit ng kabundukan ng Cervantes. Papasok tayo ng Ilocos Sur via Besang Pass. Yun o. Napakaganda lobo. Ganda. Di ba? Sabi ganda. At paahon ng paahon. Bali ito ay 51 kilometers mula doon sa baba, paakyat. Galing. May gas station pero kaya pa naman. Wow, natutuwa kami. Natutuwa ka ba, love? Kasi first time nating dadaan ng nakamotor dito. At hindi natin masyadong expected yung mga makikita natin. Wow, katulad nito. Patapos mag-almusal, ay ito kaagad ang aming nadaanan. Refreshing. Walang masyadong mga sasakyan. Malamig ang panahon. Napakasariwa ng hangin. First time lang namin dumaan dito ng nakamotor, kung kaya't sinusulit namin talaga ang sandaling ito. At bumungad sa atin tong napakagandang palayan dito sa gitna ng mga kabundukan. Napakaangas par. Napakaganda. Napakagandang tanawin ngayong weekend. Ganda. Papasalamat tayo sa ating motor na dinadala tayo kung saan-saan ng matiwasay. Grabing ganda dito. Kaliwat kanan ng mga magagandang tanawin.
At biniyaan tayo ng magandang panahon so far. At sana'y magtuloy-tuloy hanggang makarating tayo ng Baguio. Yun, pataas na pataas. Stig. Samot-sari ang ating nakikita sa kahabaan ng kalsadang ito. Namangha kami nang makita kami ng tulay na animoy may isang malaking kamay ang bumubuhat. Nung tinignan namin sa mapa, ay isang hotel resort pala. Ang galing. Ito yung pataas na yun. Ayan, para siyang pasyalan. Tapos ang laki ng falls dun, ganda dito, Napakaganda, gar. Alright, so dahil nasa kabundukan tayo, hindi mawawala yung mga ginagawang kalsada katulad nito, which is passable naman. Daan-daan lang, konting ingat, tapos kitang kita yung magandang palayan doon sa baba. Napakaganda. Yun, grabe lupit ng motor natin. Saan tayo? Dito sa taas. Yun, nakayanan natin. Nice one, nice one, nice one. Galing. Woo! Sa Bauco Mountain Province na tayo. Bauco? At pagas muna tayo para ready ang ating gas. Tadian, kaliwa. Baguio sa kanan. So Baguio tayo. Ang sentro ng Bauco Mountain Province. Wow, first time natin dito, love. Ito. Regular premium, regular full tank. Ito yung 1,000. Mag-ano ako para babayaran ko na yung 200. Pa yung resibo ko ya. Okay, so 320 pa pa. Kumukulo-kulo pa. Ay ko muna sa mga sa mga Regans. Nice. Nasa Bauco na tayo. Pababa ulit tayo ng kabundukan ng madaanan namin dito. Napakagandang tanawin. Nakita ang isang napakagandang pamayanan sa itaas ng hagdang-hagdang palayan. Hindi namin nakalain na kahit saang parte ng Mountain Province ay may nakatagong mga ganitong likha ng tao. Galing lang. Ang ganda ng rice terraces dito sa Mountain Province. At pababa na tayo ng pababa ng kalsada habang nakikita natin ang kagandahan ng lugar na ito. Kagandahan! At dire-diretso na tayo. At kakaliwa na tayo pa Cervantes. Take your time tayo kasi meron naman natin. Wow! Ganto. Ganda. Napakaganda, gar. Tapos pagbaba natin may Jollibee, no? Grabe, lupit. Alright, so kaliwa na raw tayo rito. Saan yung kaliwa? Doon pa sa baba. Kaliwa. At meron na lang daw tayong 1 hour and 15 minutes bago makarating doon sa Besang Pass.
shrine ata to. Tapos kakaliwa tayo dito. Dahil pag diniretso to, Ilocos Sur, Tadian, dito tayo. Yun, bababa ulit tayo. Wow, angas love oh. Parang taas na ito ah. Parang umahon si kuya. Pero napakaganda oh. Yun oh. Kitang-kita ang mga matutulis na ridge ng bundok. Yun oh. Konting ano mo lang, goodbye Philippines ka kaagad. Oh. Cervantes, 20 kilometers. Cervantes, Ilocos Sur. So mag-iiba tayo ng lalawigan maya-maya. Ganda labo. Solid. Mahalaga nakapagpa full tank na tayo kanina. Pero ang lulupit ng mga gumawa ng ano dun oh. Parang mid-rise ata yung structure dun eh. Wow, ang ganda. Ang ganda dito ah. Huwag lang sana nga tayong habulin ng aso. Huwag kang titingin. Yun. Keep them busy. Grabe labo. Ganda. Ang ganda ng ano, falls dun sa taas oh. Taas nun. Kung tayo galing sa taas oh. Ito pala yung nakikita natin kanina. Galing. Woohoo! So yung mga kuwebo, solid. At kahabaan ng kalsada tayo, nakakita tayo ng napakagandang falls. Ayun o, falls. Yee! Maligo tayo. Yee! Wow, falls. Grabe yun. First time lang namin makadaan dito, kaya pagpasensya nyo at manghang-mangha kami sa mga nakikita natin. First time natin makadaan ng nakamotor tapos umaga. Kasi nung nag-joiner kami, gabi namin dumaan dito. At kung di ka pa na-subscribe, baka naman please do comment, like, share, subscribe. Habang kasama natin ang pinakamalas OBR. Diba? Ay, may baka na naman oh. May baka nito oh. Suwagin tayo yun oh. Ganda. Nag-iiba na yung puno dito, hindi na pine trees, parang acacia na ata ito eh. 9 km Cervantes, Ilocos Sur na tayo. Napakaganda ng Pilipinas talaga. Kung malapit lang to sa amin, mag-bike tayo dito eh, no? Sarap. At nakikita na natin sa mapa natin na papasok na tayo sa Ilocos region. Lalabas na tayo ng Cordillera. Wow, ganda. Napakaganda. Para tayong ano, yung naglalakbay sa ano, The Hobbit kaka Lord of the Rings. Ayun o, pasok na tayo ng Ilocos region. In just 5 4 3 2 1. Wala pa. Dito na tayo sa Ilocos region kasi may nakita tayong hati na ito daw ay Ilocos region na daw to. Ito, dito tayo sa gitna. Dito daw sa mapa eh, oh. Nasa Ilocos na tayo. Ito. Dito daw yung Cordillera. Dito yung Ilocos. So, tatalon ako ng lalawigan. Cordillera, Ilocos. Cordillera, Buengarud. Apay, Buengarud. Tara, okay na. Ay, Ilocano ba yun? Sorry. So, 9:47 dito tayo sa Ilocos region. Nice one. Lupit. Napakalupit. First time nating dumaan dito sa ilalim ng bato na to. Galing. Napakagaling love. Hey. Hi. Wow. Tignan ito ah. Angas. Ganda love. Ganda. Kita niyan. Napakaganda. Diretso dito sa ilog. Yan ang falls love. Siguro kung pag umulan sobrang lakas yan. Nandito tayo sa Bito Bridge.
Napakaganda. Nakabuha ulit tayo ng kabundukan at napakagandang aluling bridge ang sumalubong sa atin. Kita ang mga kakaharapin pa nating mga bundok. Marating lang ang Besang Pass. Alright, so dito tayo sa sentro ng Cervantes, Ilocos Sur. At dediretsohin na lang natin to. Ito yun eh. Pag diniretso natin to, Tagudin, Ilocos Sur. So diretso tayo dito. May bilhin ba tayo dito, love? Wala. Diretso na tayo ng Tagudin, Ilocos Sur. Yun o, kung habang ano nito, pababa. Habang kita itong mga kabundukan. Ibig sabihin nakita tayo sa bundok na yan. Napaka-aangasgar. Taas man nito. Yun o, ganito. Stiglab. Kanina ay nasa kabundukan tayo. Ngayon naman ay papunta na tayo ng Kapatagan. At dito na namin naaakyat ulit tayo ng kabundukan. Pero bago tayo makarating doon, ay ito ang bumungad sa amin. Kita sa mahabang kalsada na ito ang malawak na palayan dito sa Cervantes, Ilocos Sur. Nakaka-excite. Dahil para bang binigyan muna tayo ng introduction bago tayo umakyat ulit ng kabundukan. Dire-diretso yung kalsada, pataas ang bundok. Ganda. Parang sa Gabaldon yung ano eh, yung vibes eh. Dire-diretso. At may lalabas na Innova. Ganda. Hindi. Ay, nung papuntang ano, Buskalan? Ata, kasi doon tayo galing eh. Doon tayo sa galing sa Tagudin eh. Tapos umakyat tayo dyan sa Besang Pass eh. Hindi, papunta pa lang tayo ng Besang Pass. Oo nga eh. Ang ganda eh, no? Ay na, paakyat na tayo. Oh! Paakyat ng bundok. Mayroon doon, no? Falls. Taas. Tapos doon din, no? May falls din. Ayun, no? Sa harap natin. Oo. Napakaganda. Walang patayin ng camera para makita nyo ang kagandahan dito. Paakyat ng Besang Pass galing Sagada. I-recommend to sa atin ni ano, parang MJL. I-recommend mo sa amin to. At napakaganda. Yung mga gas station naman, so di naman tayo mga ngamba. Kaya na, paakyat na tayo. Let's go! At medyo humihina na ang signal. Paakyat na tayo ng bundok. At meron na lang daw 1 hour and 20 minutes. Oras natin ngayon is 10:20 ng umaga. Oh, angas. Thank you. Uy, taas na natin, oh. Makakita tayo ng kabundukan ng taas. Normal na sa kabundukan na paliko-liko ang daan paakyat. Sa itong paraan upang mabawasan ang pagiging matarik ng kalsada at para na rin sa kaligtasan ng mga dumaraan. At bonus pa dito, ang magandang tanawin ating nasisilayan habang tayo pataas ng pataas sa kabundukan. Galing lang. Gamay. Woo! Make me feel right. Uy.
Ang taas na natin, oh. Oh, ang taas. Napakaganda dito, paakyat ng Besang Pass. May pine trees. Kaya nga biglang lumamig. Kanina ang init, ngayon biglang lumamig. May eco park sa taas. Galing. Ito pala yung tumutunog pag dumadaan tayo. Oo. Wow! Lupit. Merong Eco Park and Wildlife Sanctuary dito. Itong sa park na to. Uy, stig, parang sa Timonan. Magon Eco Park Wildlife Sanctuary, Ilocos Sur. Stig na ito. Ganda. Tapos may view deck. Napakaganda. Ang taas natin, love. Yun yung bayan sa baba. Ito yung nakikita natin kayo doon sa baba. Ngayon nasa taas na tayo. Lupit. Gundo. Kaya nga papasok tayo ng kaulapan. Meron na daw tayong 3.8 kilometers bago makarating doon sa Besang Pass. At nandito na tayo, paakyat ng paakyat, makakarating na tayo sa Besang Pass Natural Monument. Pasok tayo sa ilalim ng kaulapan ng Tanlamig. Ganda. Ganda dito. At nandito na tayo sa Besang Pass Natural Monument. Ganda dito. Ito yung Besang Pass. Maraming bayani ang nakilala dito sa Pilipinas. May kwento sa mga libro at taon-taon binibigyan ng importansya. Pero may ilang bayani na bibihira lang makilala at maalala. Gaya ng mga bayaning nakipaglaban dito sa kabundukan ng Besang Pass. Ang istorya ng mga bayaning nakipaglaban sa itaas ng kaulapan. Ang tagumpay sa Besang Pass noong 1945 ay isa sa mga pinakamalaking panalo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilang buwan naglaban ang mga gerilyang Pilipino kasama ang mga Amerikano laban sa mabangis na Japanese Tora Division. Sobrang hirap ng laban. Mataas na kabundukan, malamig, maulan, maputik, at mga pagguho ng lupa, pati na rin sakit tulad ng malaria at dysenteria. Paulit-ulit man silang umatras at bumalik, hindi sumuko ang 121st Infantry at iba pang unit. Sa isa nilang nabawi ang mga estratehikong lugar gaya ng Cervantes, Lamagan, Yubo, at Bukwal Ridge. Noong June 14, 1945, matapos ang matinding sagupaan na pinangunahan ng Companies K at L, tuluyan nilang nabasag ang matibay na depensa ng mga Hapones sa Besang Pass. Pagdating ng June 15, nakuha nila ulit ang Cervantes at nabuksan ang daan papunta sa kuta ni General Yamashita. Isang napakahalagang tagumpay sa paglaya ng Northern Luzon. Sa itong labang puno ng hirap, tapang at sakripisyo. Kaya hanggang ngayon, hindi malilimutan ang kabayanihan ng mga mandirigmang Pilipino dito sa Besang Pass.
huminto kami kasi ang ganda ng mga kabundukan dito. Cervantes, Ilocos Sur. Dito ka, sa harap. Ito. Ito. 1, 2, 3. Ano yung tsura nung kanina? Ganda. Parang kung lalakarin mo yung baba nung ridge ng bundok na yun hanggang taas doon. Pwede, no? Hanggang doon sa taas. Gada. Oo. At grabe, doon tayo galing sa taas na yun. Tapos nakikita natin tong napakataas ng mga bundok. Grabe, lupit. Ganda. Tapos yung tubig galing taas, umaapaw. May falls dito, may falls dito, may falls dito. Ganda ng Besang Pass, ha? Oo nga eh. May ilog na sa baba. Massive ng bundok eh, no? Ilang oras mo kaya aakitin yan mula baba? Tapos bababay mo rin sa isang araw. Kasi nga may mga ano, yung mga bato sa taas. Galing. Ganda ng Pilipinas. Oh. Alright, update, time check. It's 12:42 ng tanghali at nandito na tayo, pababa na tayo ng MacArthur Highway at lalabas tayo ng Tagodin, Ilocos Sur. Habang kanina pa kami pa zigzag dito. Maganda yung dinaan natin kanina. At siguro sa next na pagpunta natin dito mas ilibutin pa talaga natin yung area na to. Dahil ang focus talaga natin is yung Besang Pass. So Besang Pass yung feature natin na napakaganda, napakalamig, napakataas. At pababa na tayo. Update lang namin kayo pagpakita tayo ng Baguio. At yun, chill lang bago tayo umuwi kinabukasan. Let's go! Napaligiran tayo ng mga kawayan. Uy! Alright, so nakababa na tayo ng kabundukan. Kung makikita nyo sa likod natin, diyan tayo dumaan. Pero akit ulit tayo ng Baguio dahil dinaan natin yung Besang. Balik tayo ng Baguio. So kaliwa tayo dito sa MacArthur Highway. Yun, no? Tapos San Fernando Bypass and dire-diretso tayo. At ayun, nakalabas tayo ng arko ng Ilocos Sur. Kakaiba kasi normally doon tayo galing. Ngayon dito tayo lalabas ng Ilocos Sur. Nice one. At nandito ulit tayo sa probinsya ng La Union. Woo! Siyo mo doon tayo galing, oh. Lakas. So, yun naman tayo. Ha? Saan yan? Oo. La Union. Pasakit tayong Baguio ulit. Alright, Nagilian Road. Umaakyat na naman tayo ng bundok. Ton. May arko pa ng La Union sa taas. At lab, nasa Baguio ulit tayo. Nep. At binati tayo ng fog. Akala namin umulan. Fog pala yan, lab. Mula sa munisipalidad ng Sagada Mountain Province, dumaan ng kabundukan ng Besang Pass at ngayon naman ay umakyat ulit ng kabundukan ng Baguio. Napaka-solid ng biyahe namin mula pa sa Marikina. Nagpahinga lang kami ng isang araw sa Baguio. Naglakad, umambay, at sinulit ang malamig na klima. Masasabi namin parang isang pagbalik tanaw ang aming paglalakbay sa kabundukan ng Besang Pass. Dahil sa mga bayaning nabuwis ng buhay sa lugar na yon at pati na rin sa buong Pilipinas, ay hindi natin matatamasa ang kalayaang ating nalalasap sa ngayon. At dahil nga si right doon tayo, ay hindi mawawala sa biyahe natin ang abutan ng ulan. Sinulan! Another ride, another rain! Na-enjoy na lang namin dahil pauwi na lang din naman tayo. Hindi kumpleto talaga ang ating paglalakbay pag hindi tayo inuulan. At kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, ay lubos kami nagpapasalamat.
dahil malaking tulong ang panonood nyo para sa matagal na naming pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang RideCon na hindi nagsasawang magpaalala na ride safe lang.